Kakain ka na ba, Ate Lucy? Tanong ni Dandan. Bigla ko naalala si Ryder na nasa library. Si Ryder ba kumain na? Balik tanong ko. Ay, oo nga pala. Nagpasabi yun na tawagin siya kapag nakababa na ikaw para sabay na kayong kumain. Ani Ate Melinda. Sige, ako na lang ang tatawag sa kanya. Tumayo na ako at lumabas ng kusina. Napalingon ako sa labas nang marinig ang malutong na tawag na Rafael. Nakita ko naghahabulan sila ni Ate Doreng. Napangiti ako. Naging malapit na rin siya kay Ate Doreng. Siguro ay dahil nararamdaman din niya kay Ate Doreng ang alaga ng isang ina. Maganda iyon na napapalapit na rin siya sa ibang tao. Tinungo ko na ang library office. Kumatok ako ng 3 beses at pinihit ang doorknob, sabay tulak sa pinto pabukas. Nagangat ng tingin sa akin si Ryder at ngumisi. Tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Good morning, sweetie. How was your sleep? Ngumuso ako. Ayos lang. Medyo inaantok pa nga ako eh. Lumapit ako sa desk niya. Tumawa siya. Tunulugan mo nga ako? Sorry, inaantok na talaga ako gabi eh. Natigilan ako nang may tumikhim. Nilingon ko iyon. Tila lalong bumigat ang pakiramdam ko nang makita ang magandang babaeng nakaupo sa couch. May sumipang inis sa dibdib ko. Sino ka? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa babae. Tumayo naman siya at sinukbit sa balikat ang bag. I'm Lorena Sanchez, Mrs. Buenavista. Secretary po ako ni Mr. Nolasco. May pinapipirmahan lang po ako kay Mr. Buenavista. Nakangawing sabi niya at bahagyang itinaas ang hawak na brown envelope. Hindi naman ako umimik at mataman lang siyang tiningnan. Tinatansya ko kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Sir, mauna na po ako. Maraming salamat po. Pamamaalam ng babae kay Ryder. Okay, pakisabi na lang kay Mr. Nolasco, salamat. Opo, sir. Muling bumaling sa akin ang babae at bahagyang yumukod. Mauna na po ako, Mrs. Buenavista. Bahagya lang akong tumango sa kanya. Nakayuko siyang dumaan sa harapan ko patungo sa pinto. Sunundan ko lang siya ng tingin hanggang sa makalabas na. What's wrong, sweetie? What kind of behavior is that? Nilingon ko sa Ryder. Nakakudot ang noon niyang nakatingin sa akin. Ang itsura niya ay para bang may ginawa akong mali. At ano namang mali ang ginawa ko? Hindi mo ba nagiging babae yun? Tanong ko sa kanya. Lalong lumalim ang guhit sa kanyang noo. What? Sabi ko, hindi mo ba naging babae iyon? Yung babae kanina? What the? Of course not. Bulalas niya. Matiim ko siyang tiningnan. Talaga? Hindi mo naging babae iyon? Ang ganda-ganda nun ah. Imposibleng hindi mo naging babae iyon. Ikaw pa? Sarkastikong sabi ko. Nagingit-ngit na ngayon ang dibdib ko sa inis. Bumalik tuloy sa alaala ko mga babaeng labas-pasok noon dito sa opisina niya. Umawang naman ang labi niya pero agad din tumikom at tumawa siya. Hindi ko nga naging babae yun, sweetie. Teka, nagsiselos ka ba? Umingos ako. Hindi ako nagsiselos. Pero tatapatin na kita, Ryder. Kapag nalaman ko ng babae ka, iiwanan kita. Sabi ko sabay talikod at malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto. Pero paglabas ko ng pinto, ay nakaramdam ako ng hilo. Parang umiikot ang paligid ko. Umawa ako sa pader at bago ako bumagsak sa marmol na sahig ay naramdaman ko ang matitigas na bisig na sumalo sa akin. Naamoy ko si Ryder. Lucy! Sweetie! Dammit! Bakit ang babagal niyong kumilos? Nasaan ang doktor? Sigaw ko sa 2 nurse na lumapit kay Lucy. Napapitlag sila at nahihintakutang tumingin sa akin. Sir, paparating pa lang po si Doc. Malutong ulit akong nagmura. Calm down, Ryder. Ano ka ba? Sita sa akin ni Papa. How can I calm down, Papa? Wala pang malay ang asawa ko. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Parang sasabog na ang puso ko sa kaba at takot. Nanginginig ang mga kalamnan ko nang bumagsak siya. Kanina sa mga bisig ko ay parang may bombang bumagsak din sa harapan ko. Pilit ko siyang ginigising pero hindi siya magising kaya dinala ko na siya dito sa ospital. Natatakot ako. Sa buong buhay ko ngayon lang ako natakot ng ganito. Uminahon ka lang anak. Walang may tutulo ang pagsigaw-sigaw mo sa mga hospital staff. Matataranta lang sila at hindi nila magagawa ng maayos sa mga trabaho nila. Sambit ni Mama na bakas din ang pag-aalala sa kanyang muka para sa asawa ko. Mariin kong inihilamos ang kamay ko sa muka. Pilit kong kinakalma ang sarili.
Nandiyan na po si Doc, sir. Nilingon ko ang may edad na doktor na babae na papalapit sa amin. Anong nangyari sa pasyente? Tanong ng doktor at nilapitan si Lucy na wala pa ring malay. Nawalan siya ng malay, Doc, at hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Sabi ko, may sakit ba siya? Wala naman, Doc. Tumingin sa akin ang doktor. Asawa niyo ba ang pasyente? Yes, Doc. Sige ho, sa labas na ho muna kayo at susuriin namin siya. Tatawagin na lang ho namin kayo kung may kailangan. Ayoko pa sanang lumabas at gusto ko'y nasa tabi lang ako ni Lucy pero hinila na ako ni Papa sa balikat. Lakad, upo ang ginagawa ko sa harapan ng emergency room. Hindi ako mapakali at pasilip-silip ako sa loob. Pinagtitinginan ako ng mga tao pero hindi ko sila pinapansin. Ay Diyos ko, ano kaya nangyayari kay Lucy? Sana'y ayos lang lagay niya. Sambit ni Mama. Baka nalipasan lang siya ng gutom, hindi kaya? Hula naman ni Papa. Sabi niya po kanina ay mabigat daw po ang pakiramdam niya. Matamlay nga po siya nang pumasok sa kusina kanina. Napalingon ako kay Melinda. Ano pa sabi niya? Walang nabanggit si Lucy sa akin nang pumasok siya sa library office. Hindi na nga rin kami napag-usap ng maayos dahil basta na lang siya lumabas ng library nang nakasimangot sa akin. Yun lang po ang sinabi niya, sir. Bumuntong hininga na lang ako at sumilip-silip sa loob ng emergency room. Sinusuri ng doktor at ng dalawang nurse na kasama si Lucy. Sinarado pa nila ang kurtina. Wala na ako nagawa kundi matyagang naghintay na lamang kahit inis na ako. Maya-maya lang ay lumabas ang isang nurse na sinigawan ko kanina. Sir, may malay na pong asawa niyo. Hinahanap po kayo. Agad akong pumasok at malalaki ang hakbang na lumapit sa pwesto ni Lucy. May malay na nga siya. Sweetie, hinawakan ko isang kamay niya at hinaplos ko ang kanyang buhok. Tumingin siya sa akin. Ano nangyari? Bakit nandito ako sa ospital? Tanong niya sa mahinang boses. Bigla ka nawala ng malay paglabas mo sa library. Pumikit siya at dumilat. Bigla ako nahilo kanina. Umuntong hininga ako tumingin sa doktor na sumuri sa kanya. Ano lagay niya, Doc? Hintayin muna natin ang resulta ng mga test na isinagawa sa kanya. Mr. Buenavista. Excuse me. Pupuntahan ko lang kabilang pasyente. Umalis ang doktor at iniwan kami ni Lucy. Umupo ako sa upuan at dinala sa labi ang kanyang kamay. Kamusta ang pakiramdam mo, sweetie? Medyo nahihilo pa rin ako at nagugutom. Konting tiis na lang, sweetie. Hintayin na lang natin ang resulta ng mga test mo. Tumango siya at ngumiti. Sana'y ayos na ang mga test niya at wala siyang malubhang karamdaman. Pumasok na rin si Papa, Mama at Melinda at kinamusta siya. Bumitaw siya ng hawak sa akin at sumimangot. Parang ayaw mo naman, wag na nga lang. Anak, sige na, ibili mo na ng mais ang asawa mo. Untag sa akin ni Papa. Kumamot ako sa ulo. Oo na, sige na, bibili na ako. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. Bibili na ako ng mais, wag ka nang sumimangot ha. Matamis naman siyang umiti at tumango. Lumabas na ako ng emergency room. Kasunod si Melinda. Sa labas nga ng ospital ay marami nagtitinda ng kung ano-anong pagkain. Marami kaming nakitang nagtitinda ng mais. Bumili ako ng 2 at sinamahan ko na rin na isang bote ng mineral water. May mga taong nakakakilala sa akin at nilapitan ako. Ang iba ay nagpa-picture pa. Excuse me lang. Kailangan ko nang bumalik ng ospital dahil hinihintay na ako ng asawa ko. Magalang na paalam ko sa mga tao. Ay, may asawa na po kayo, sir? Sabi ng isang may edad na babae. Oho, at hinihintay na ho niya ako sa ospital. Mauna na ho ako sa inyo. Magandang araw ho. Tumalikod na ako at malalaki ang hakbang pabalik ng ospital. Kaparehas lang din ang isinagot niya. Medyo nahihilo pa rin at nagugutom. Ano bang gusto mong kainin, sweetie? Malambing na tanong ko. Tumingin siya sa kisame at nag-isip. Muli siyang tumingin sa akin. Gusto ko ng nilagang mais, yung puti. Kumunot ang noo ko. Hindi yun ang inaasahan kong gusto niyang kainin. Sigurado ka yun ang gusto mong kainin? Tumango siya. Tumingin ako kay Papa at Mama. Saan ba makakabili nun? Sir, dyan po sa labas. May mabibilhan pong nilagang mais. Ako na lang po ang bibili. Presenta ni Melinda. Dinukot ko ang wallet sa bulsa. Umawak sa braso ko si Lucy. Gusto ko ikaw ang bumili. Tumingin ako sa kanya.
Gusto mong ako ang bumili? Tumango siya. Napakurap-kurap naman ako. Inuutusan ba niya ako? Si Melinda na lang, sweetie. Siya ang may alam kung saan bibili. E di magpasama ka sa kanya. Umawang ang labi ko. Parang may mali sa asawa ko. Nakasunod sa akin ang 3 tauhan at si Melinda. Pagbalik ko sa emergency room ay nagliwanag naman ang mukha ni Lucy nang makita ang mais na dala ko. Agad niya itong kinuha sa akin at binalatan ng isa. Kinagatan niya ito agad at tila siya gutom na gutom at takam na takam. Para bang matagal na siyang hindi nakakakain noon. Nagkatingin na lang kami ni Papa at ni Mama. Maging sila'y mukhang nalilito sa ikinikilos ni Lucy. Naalala ko kanina, bigla siya nagsungit sa secretary ni Mr. Nolasco. Tapos inakusahan pa ako naging babae ito. Binantaan pa nga ako na kapag nang babae ako ay iiwan niya ako. May kakaiba talaga sa kanya ngayon. Kamusta lang pakiramdam, Mrs. Buenavista? Tanong ng doktor kay Lucy. Maayos na po, Dok. Nawawala na po ang hilo ko. Kamusta mga test niya, Dok? Tanong ko. Ngumiti ang doktor at tiningnan ng hawak na clipboard. Maayos naman ang lahat ng test niya, Mr. Buenavista. Nawalan siya ng malay kanina dahil sa sobrang hilo na nararamdaman niya na normal lang sa isang buntis. Ho? Buntis ang asawa ko? Namimilog ang matang tanong ko. Tila tinatambol ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Yes, Mr. Buenavista. Buntis ho ang asawa niyo. Sus Maria Josep! Buntis na pala si Lucy. Magkakaapulo tayo, Ramon. Oo nga, honey. Good job, son. Congratulations to the both of you. Tinapik ako ni Papa sa balikat. Hindi naman ako makapagsalita kahit kinakausap ako ng doktor. Nakatingin lang ako kay Lucy na bakas din sa mukha ang pagkabigla. I suggest magpakonsulta kayo sa OB as soon as possible para malaman kung ilang linggo ng buntis sa misis. Tumangutango lang ako sa sinabi ng doktor. Yes, Doc. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang sa nurse. Excuse me. Paalam ng doktor at umalis na. Narinig ko namang nagpasalamat si Mama. Nilapitan ko si Lucy at pinupog ng halik sa muka. Good, sweetie. Finally, you're pregnant. Thanks, God. Bulong ko. Sa wakas buntis na siya. Ibinigay na ang palagi kong hiling. Ang gabi-gabi kong dinarasal. Totoo ba ang sinabi ng doktor? Nabuntis ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Lucy. Yes, sweetie. Bukas na bukas din mapapacheck up tayo sa OB-GYN. Ngayon sana pero alam ko nangihina ka pa kaya bukas na lang. Kung ako lang masusunod ay gusto ko ngayon na siya ipa-check up. Parang sasabog na ang dibdib ko sa sobrang saya. Pero ayoko naman maging selfish. Importante pa rin ang kalusugan niya. Tumango siya at yumakap sa akin. Masayang masaya ang lahat sa mansyon dahil sa balitang buntis ako at bilang selebrasyon ay nagpakain sa lahat ng tauhan si Ryder. Video call ko naman si Joy at si Nanay at sinabi kong buntis ako. Nabiglaman ay tuwang-tuwa naman sila. Si Nanay iniiyak pa nga sa tuwa. Magkakaapo na daw siya. Kaya pala naging antukin ka nito mga nakaraang araw dahil buntis ka na. Naku, magiging maingay at masaya lalo ang mansyon dahil sa bagong chikiting na darating. Ana Lorna. Kaya nga, may kapatid na si Rafael. Komento pa ni Ikang. At sa sobrang saya ni Sir, nagpakain siya. Sana lagi na lang masaya si Sir para lagi siyang may pakain. Hirit na Dandan na punong-puno ng pagkain ang bibig. Correct. Sana'y laging buntis si Lucy para lagi masaya si Sir at lagi may pakain. Segunda pa ni Lorna. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi nila. Naiiling at natatawa na lang ako sa usapan nila. Nilingon ko si Ryder na kausap sa cellphone ang sinuman sa akin niyang dalawang kaibigan. Malapad ang hising niya at ibinabalita niya na buntis ako. Proud na proud pa ang tono ng boses niya. Napangiti ako dahil halatang masaya siya na buntis ako. Congratulations! Nakangisim bati ni Gerald na may hawak na plato na may lamang pansit. Thank you. Nakangiting sabi ko. Masayang masaya si boss dahil buntis ka na. Salamat dahil siguradong ilang araw na malamig ang ulo niya. Ngumuso ako. Papainitin ko nga ang ulo niya para sigaw-sigawan niya kayo. Biro ko. Tumawa lang siya at nagprotesta naman ang mga tauhan. Naging maingay tuloy sa mesa.
Kunot noong napalingon naman sa amin si Ryder na may kausap pa rin sa cellphone. Mommy? Lumapit sa akin si Rafael at yumakap sa bewang ko. Kasunod niya sa Ate Doring na niyaya ko ng kumain. Bagong ligo si Rafael at mabangong mabango siya. Mukhang namiss niya talaga ako dahil ayaw niyang bumitaw sa akin. Umiyak daw siya kanina nang makitang buhat ako ni Ryder at ipinasok sa sasakyan. Gusto pa nga niya sumama at pagdating ko nga kanina ay siya ang unang sumalubong sa akin at niyakap ako na mahigpit. Bumitaw lang siya nang papaliguan na siya ni Ate Doreng. Nag-cry ka daw kanina? Tumango siya at ngumuso. Hinaplos ko naman ang pisngi niya at ngumiti. Hindi ka na dapat nagka-cry dahil big boy na ikaw. Oo nga Rafael, dahil magiging kuya ka na. Singit ni Ikang. Tila naman naguluhan si Rafael at tumingala sa akin. Umiskwat naman ako para magpantay kami. Pakinig ka kay mommy ha? Tumango-tango siya. May baby na si mommy sa tummy. Magkakaroon na ikaw ng kapatid. Kumurap-kurap siya. Baby? Yes po. Ngumuso siya. Rafael, baby, mommy. Bahagi akong pinisil ang kanyang pisngi. Baby pa rin ikaw ni mommy kahit anong mangyari. Pero magkakaroon tayo ng bagong baby. Magiging baby brother mo siya at sister. Baby brother? Yes po. Gusto mo ng baby brother? Ngumiti siya at tumungo sabay yakap sa leeg ko. Hinaplos-saplos ko naman ang likod niya at hinalikan sa buhok. Alam kong medyo naguguluhan pa siya pero maiintindihan din niya iyon sa pagdating ng araw. Sinungot-sungot kong amoy ng pinipritong daing. Ang bungo-bungo talaga nito at natatakam na ako matikman ito. Ito ang almusal ko ngayon at kaning lamig. Ayoko kasi ng sinangag. Hindi ko ba't kumain ngayon ng sinangag? Heto nga't gumawa na ako ng sausawan ko sa daing. Suka iyon na may bawang at sili. Nang maluto na ang daing ay pinatay ko na ang kalan at hinango na ito. Ang bango-bango naman yan, Day. Sambit ni Ikang. Magprito ka din. Marami-rami yung dalang daing ni nanay. Nagpunta kahapon si nanay at Joy para dalawin ako. Nagdala sila ng daing na request ko. Naku, wag na lang. Umiling si Ikang. Bakit? Nahihiya ka? Natatawang tanong ko. Ngumuwi si Ikang. Hindi, pero di ba bawal? Sinabi ko naman sa inyo na wala magpiprito ng tuyo, di ba? Sabay kaming napalingon kay Ryder na kapapasok lang ng kusina at lukot ang mukha. Sino nagprito ng tuyo? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na wala magpiprito ng tuyo dahil ayoko ng amoy noon? Nakapamewang na sikmat ni Ryder at isa-isang tiningnan ng mga kasambahay na mga namutla. Sabay-sabay pa silang tumingin sa akin. Kumagat labi ako. Oo nga pala, ipinagbabawal niya ang pagprito ng tuyo o daing dahil ayaw niya ng amoy noon. Ano, bakit wala sumasagot sa inyo? Napapitlag kaming lahat sa lakas ng boses niya. Ngumuso ako. Parang nagprito lang ng daing, nagagalit na agad siya dahil sa amoy. Ang OA niya. Ano po sir? Ako ay nagprito ng daing. Putol ko sa sasabihin ni Ate Melinda. Tumingin sa akin si Ryder. Bumaba din ang tingin niya sa platong may laman ng pinirito kong daing na nasa harapan ko. Kumamot siya sa kilay. Sweetie naman, alam mo naman na ayoko ng amoy niyan, di ba? Parang gustong sumama ng loob ko. Ito ang gusto kong kainin ngayon eh. Sige, kung ayaw mo ng amoy nito, itatapon ko na lang. Hindi na lang ako kakain. Di bali na magutom kami ni baby. Nakasimangot na sabi ko at dinampot ang plato ng daing. No, sweetie. Lumingon ako sa kanya. Kumakamot na siya sa batok. Sige na, kainin mo na yan. Ngumuso ako. Kala ko ba ayaw mo nito? Ayoko lang ng amoy. Hindi ko gusto. Ang bango-bango kaya nito. Saka masarap ito. Palibhasa kasi mayaman ka. Sanay ka sa bacon, ham at sausage. Hindi kaya namin may hirap na tuyo lang pero solve na. Hindi ko minamaliit ang pagkain ng tuyo ng mga mahihirap. Kahit ibang mayayamay kumakain din yan. Hindi ko lang talaga gusto ang amoy. Hindi na ako magpiprito sa susunod. Last na to. Sa susunod na gusto kong kumain ng tuyo, uuwi na lang ako sa amin at doon kakain ng tuyo. Sabi ko at kumuha ng tray. Inilagay ko doon ang kanin lamig ko na nasa plato. Daing, sausawan at isang tasa ng itim na kape. Minitbit ko ang tray at naglakad palabas ng kusina. Saan ka pupunta, sweetie? Doon ako sa labas kakain para hindi mo maamoy itong daing.
Nilampasan ko na siya. Medyo naiinis ako sa kanya. Pero sabay tayong kakain. Hindi ko siya inimikan at nagtuloy-tuloy na ako sa paglalakad. Sa Porsche ko kumain. Maganda ang tanawin dito sa labas at malamig pa ang ihip ng hangin pang umaga. Kaya lalo kong ginanahan sa pagkain. Lalo na't nakakamay lang ako at masarap talaga ang daing na isinasawsaw sa sukang may sili. Pero natigilan ako sa pagsubo nang biglang lumitaw sa harapan ko si Ryder na may bitbit na tray. Inilapag niya iyon sa coffee table. Ang usapan natin sabay tayo magbe-breakfast, di ba? Anya, ngumuso ako. Ayaw mo nang amoy ng tuyo, di ba? Bumuntong hininga siya. Fine, from now on pwede ka na magprito ng tuyo kahit araw-arawin mo pa. Tumaas ang kilay ko. Talaga? Ngumisi siya at tumango. Nag-umpisa na rin siyang kumain. Napangiti naman ako. Thank you. Malambing na sabi ko. You're welcome, sweetie. Try mo rin kaya itong daing. Masarap talaga ito, promise. Alok ko sa kanya ng daing. Umungol naman siya at umiling. No, sweetie. Mas gusto kong ikaw ang kainin ko. Pilyong sabi niya. Nag-init naman ang mukha at tenga ko. Pati ang katawan ko ay nag-iinit na rin. Hewan ko ba pero lately mabilis mag-init ang katawan ko. Lalo na kapag magkadikit kami. Tumawa naman siya at tinukso ako dahil sa pamumula ng mukha ko. Halos kalad-karin ko ang dalawang maleta palabas sa townhouse na tinutuluyan namin ni Maureen. Aalis na ako sa lugar na ito at babalik na ako ng France. Maling-mali talaga na bumalik ako. Hindi umayon ang lahat sa plano ko. Palpak ang plano ko kaya wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Almira, please. Don't leave me. Don't leave me, babe. Natigilan ako nang yumakap sa akin si Maureen. Pumikit ako ng mariin at dumilat. Kasalanan ng lalaking ito ang lahat. Kasalanan niya kung bakit nauwi sa wala ang plano ko. Kasalanan niya na nabilad ako sa kahihiyan at kasalanan niya kung bakit muntik na ako mawala ng career. May kasalanan din ako dahil nakinig ako sa kanya at nagpauto. Humugot ako ng malalim na hininga at nagpumigla sa yakap niya. Let me go, Maureen! No, hindi kita pakakawalan. Dito ka lang sa tabi ko. Please, Almira, huwag mo namang gawin sa akin to. Ginawa ko naman ang lahat, ha. Binitawan ko ang dalawang maleta at buong lakas ako nagpumiglas sa yakap niya. At nang makawala ay itinulak ko siya ng malakas. Nakita kong may luha sa kanyang pisngi. Malungkot ang kanyang mukha at punong-puno ng sakit pero wala akong pakialam. Punong-puno din ng sakit at pait ang dibdib ko. Ginawa lahat? Wala kang nagawa, Maureen. Palpakan lahat ng plano mo. Tuluyang nawala sa akin ang anak ko. Ang tanga-tanga ko dahil nakinig ako sa'yo. Muntik pa akong makulong. Kaya pabayaan mo na ako. Hinawakan ko ang dalawang maleta at hinilang papunta sa kotse ko. Basta ko lang yung inilagay sa trunk. Hindi mo ko pwedeng iwan. Hindi ka pwedeng umalis dahil mag-asawa tayo, Almira. Nilangon ko siya. Matigas na rehistro ng kanyang mukha. Yun ang pinakamalaking bagay na nagawa ko. Ang nagpakasal ako sa'yo. Magpa-file na ako ng annulment. Maghiwalay na tayo. Binuksan ko ang pinto ng kotse at pumasok. Binuhay ko ng makina at inatras ng palabas sa bukas na gate ang kotse pero bago pa ako tuluyang makalabas ay bumukas ang pinto sa passenger seat at pumasok si Maureen. Ano ba, Maureen? Bumaba ka nga! Asid ko sa kanya. Hindi ako bababa. Saan ka man magpunta ay sasama ko. Babalik ka ng France? Fine, sasamahan kita doon. Nakangising sabi niya. No! Hindi ka pwede sumama. Marami ka pang kasong kakaharapin. Ayoko nang madamay kaya bumaba ka. Ano ba? Itinulak ko siya sa balikat. Hindi naman siya natinag at ang sumunod na ginawa ay kinalas ang seatbelt ko. Sabay angat ng katawan ko. Napamura pa ako ng mauntog sa bubong ng kotse. Pinagpalit niya ang pwesto namin. Siya na ngayon ang nasa driver's seat at ako naman ang nasa passenger seat. Inatras niya ang kotse ko hanggang sa tuluyan ng makalabas ng gate. Pinasabatnan niya ito sa gitna ng kalsada. Stop the car, Maureen! Ano ba? Pinagsusuntok ko na siya sa braso para tumigil siya sa pagmamaneho pero matigas siya. Kinabahan naman ako nang tumulin pa ang takbo niya at nag-overtake pa sa mga sasakyan. Madilim na madilim ang rehistro ng kanyang muka at umiigting pa ang kanyang panga.
Mahigpit din ang hawak niya sa manibela. Napatili ako nang may makasalubong kaming sasakyan. Mabilis naman iyong naiwasan ni Morwin. Morwin, ihinto mo ang kotse! Hinawakan ko siya sa braso pero ipiniksin niya lang ang braso. Napabitaw naman ako at muntik nang masubsob sa dashboard. Galit na hinarap ko siya at muling pinagsusuntok. Napakagago mo talaga! Kung gusto mong magpakamatay, huwag mo akong idamay! Sigaw ko sa kanya. You're so selfish, Almira. Lagi mo na lang akong binabaliwala. Wala kang pakialam sa mga effort ko. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita but you're so selfish. Hindi ako makapapahig na maghiwalay tayo. Magsasama tayo habang buhay. Hanggang sa kamatayan. Bigla niyang kinabig ang manibela. Namilog ang mata ko nang makita ang kasalubong na truck. Isang nakakagulat at nakakagimbal na balita ang bumungad sa akin ngayong umaga. Patay na si Almira at ang asawa niyang si Morwin. Sumalpok ang kotseng lula nila sa isang malaking truck. Idineklara silang dead on arrival ng hospital na pinagdalhan. Ayon pa sa balita ay nag-aaway daw ang dalawa sa gitna ng kalsada. Wala na ibang detalye dahil ayaw nang magsalita ng pamilya ng dalawa at humihingi sila ng privacy. Nakakalungkot ang nangyari pero siguro ay yun na ang kapalaran nilang dalawa. Naawa lang ako kay Almira dahil hindi man lang niya nakasama si Rafael ng matagal. Alam ko namang mahal niya si Rafael, kaya ipinaglaban niya talaga ito kay Ryder. Nakakalungkot lang dahil hanggang doon na lang talaga siya. Basta ako, habang nandito ako at nabubuhay, mamahalin ko si Rafael. Mamahalin ko ang anak namin na Ryder at magiging mga anak pa namin. Hinaplos ko ang buhok ni Rafael. Nasa pagitan siya ng mga hita ko at naglalambing na naman sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na ang totoong mommy niya at nangangako ako na mas lalo ko pa siyang mamahalin. Mommy? Nakangiting tumingin siya sa akin at ipinakita ang hawak na Rubik's Cube na pambata. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Siya ang unang baby ko. Maraming tao sa funeral home pagdating namin. Halatang mga hindi basta-basta mga tao at karamihan pa ay mga politiko. Maraming bumati sa amin habang papasok kami, lalo na kay Papa Ramon at Ryder. Maraming puting bulaklak ang nasa harapan at nakapaligid sa dalawang kabaong. Sa isang kabaong na may picture ni Morwin ay may isang ginang na halos sumubsob sa kabaong at humahagulhol. Sa likod niya ay isang may edad na lalaki na pinapatahan siya. Ang isang kabaong naman na may picture ni Almira ay tahimik lang, bagamat may mga tao ding nakaupo sa mga bench sa tapat nito. May isa pang ang ginang na may hawak na rosaryo at tahimik na nagdarasal. Bumuntong hininga ako. Malungkot ang atmosphere dito sa loob at mabigat sa dibdib. Lumingon ako kay Ryder nang hapitin niya ako sa bewang. Buhat niya si Rafael na iginagala ang mga mata sa paligid. Are you okay? Pabulong na tanong niya sa akin. Tumango naman ako at ngumiti. Lumapit na kami sa kabaong ni Almira. Para lang siyang natutulog sa loob at maganda sa suot niyang puting damit. Tumingin ako kay Ryder at kay Rafael. Parehas silang nakatingin kay Almira. Rafael, si mommy. Untag ko kay Rafael. Itinuro naman niya ang mommy niya. Mommy Almira, sleeping. Tila naman may bikig na bumara sa lalamunan ko at namasa ang mga mata ko. Walang kamalay-malay si Rafael na hindi na niya makikitang buhay ang totoong mommy niya. Sana sa paglaki niya ay maalala pa rin niya ang mommy niya. Kung hindi naman niya maalala, nandito naman ako para ipaalala ito sa kanya. Hinawakan ko ang gilid ng kabaong ni Almira. Nagkasakitan man kami at nagpalitan ng maaanghang na salita, ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Mahal niya si Rafael. Parehas naming mahal si Rafael. Hinaplos ko ang gilid ng kabaong. Pangako, aalagaan ko ang anak mo at bubusugin ko ng pagmamahal. Tumingin ako kay Ryder. Nakatingin din pala siya sa akin. Ngumiti siya at inakbayan ako. Umalis na kami sa harap ng kabaong ni Almira. Nilapitan namin ang isang may edad na babae. Nakikiramay ho kami, Auntie Agnes.
Saad ni Ryder sa ginang. Ngumiti naman ang ginang at tumingin sa amin pero nagtagal ang kanyang tingin kay Rafael. Salamat iho at pasensya na sa ginawang gulo ng pamangkin ko sa pamilya mo. Kilala mo naman iyon kahit anong pangaral ko ay hindi marunong makinig at matigas ang ulo. Nakakalungkot lang na maaga siyang nawala. Napakabata pa niya. Tiyahin pala siya ni Almira. Akala ko siya ang ina. Mukha naman siyang mabait at relihiyosa. Wala na ho iyon, Auntie Agnes. Pinaglaban lang ho niya ang karapatan niya sa bata. Yun nga lang, ay wala talaga siyang kakayahan na alagaan ang anak namin. Tumango ang ginang. Naiintindihan ko iyon, iho, at hindi kita sinisisi. Sa akin naman tumingin ang ginang. Kimi naman ako ngumiti. Siya ang asawa ko, Auntie Agnes. Pagpapakilala sa akin ni Ryder. Kumusta po? Ako po si Lucy. Ngumiti ang ginang sa akin. Mabuti naman, iha. Napakaganda mo. Nakikita kong mabait kang babae. May pakiusap lang ako. Alagaan mo sana ang anak ng pamangkin ko. Ituring mo sana siyang parang anak na din. Hindi niyo na po kailangan makiusap sa akin, ma'am. Anak na po ang turing ko sa anak ni Almira. Mahal na mahal ko po siya. Salamat, iha. Binalot ko sa supot ang diaper ni Baby Rachel na nadumihan niya. Kaya pala siya tahimik kanina at namimilog ang mata. Daddy, Daddy! Nilingon ko si Rafael na lumapit sa akin. Tinuro niya si Baby Rachel na nag-iingay na at ikinakawag-kawag pa ang mga kamay at paa. Nasa gitna siya ng kama namin ni Lucy. Baby Rachel, wiwi! Sabi ni Rafael. Lumapit ako kay Baby Rachel at nakita kong basang-basa ang lampi na isnapin ko sa kanya. Siguradong basa din ang kobre kama. Kumamot ako sa ulo. Anak ng... Baby naman, bakit hindi ka pa sumabay ng ihi kanina? Kita mo, nabasa pang pati kobre ng kama natin. Pero ang prinsesa ko na 6 na buwang gulang ay nagdadadaldalang. Tila ba siya sumasagot at pinandidilatan pa niya ako ng mata. Sabi ng nakararami ay kamukha ko daw siya at mabuti na lang ay maputi kundi magmumukha talaga siyang lalaki. Umupo ako sa gilid ng kama at yumuko. Pinanggigilan kong halik-halikan ng pisngin niyang matambok at malambot na parang bulak. Ang bango-bango ng amoy niya. Amoy gatas at baby powder. Panay lang ang hagikik niya. Hindi porket love na love ka ni Daddy, mamimihasa ka ng umihi dito sa kama namin ni Mommy. Kausap ko sa kanya at pinanggigigilan ang mga braso at hita niyang matataba na tila kay sarap kagat-kagatin. Kumuha ko ng bagong lampin at inilatag sa kama. Inilapit ko siya doon at tinanggal ang lampin na inihian niya at inilagay sa laundry basket na nasa gilid ng kwarto. Inabot ko ang diaper at pinailalim sa puwetan niya. Kinuha naman ni Rafael ang pulbos at binigay sa akin. Nilagyan ko ang singit ni Baby Rachel at ang diaper, saka ko ito ikinabit. Binuhat ko siya at nilagay muna sa crib para tanggalin ang kobre kama. Hey sir, ako na po dyan. Presenta ni Doreng, pagpasok niya ng kwarto. Binitawan ko naman ang kobre kama at siya na nag-alis. Pinapalitan ko na rin iyon sa kanya. Binalikan ko si Baby Rachel at binuhat dahil paiyak na din siya. Ayaw niya sa crib niya at gusto niya ay laging buhat. Wala pa siyang yaya dahil ayaw muna kumuha ni Lucy. Mas gusto ni Lucy na siya ang mag-aalaga kay Baby Rachel. Natutuwa naman ako dahil hands-on mommy talaga siya kay Baby Rachel. Naaawa lang ako sa kanya dahil alam kong napapagod din siya kahit hindi siya magsalita. Kaya minsan ay sinasalitan ko siya sa pag-aalaga. Gaya ngayon, wala siya dahil sinamahan niya si Nanay Luisa na magpa-check up kasama ang driver namin kaya ako munang nag-aalaga sa cute na prinsesa namin. Kinuha ko ang bimpo na nakasampay sa crib at isinampay ko sa balikat. Dinampot ko rin ang feeding bottle na may takip. Hawak si Rafael sa isang kamay ay lumabas na kami ng kwarto. Sa Porsche kami tumambay mag-aama. Tuwang-tuwa naman ang prinsesa ko. Gustong-gusto niya dito sa labas ng bahay. Si Rafael naman ay abala na sa sketchpad niya. Nag-aaral na siya ngayon at unti-unti ay nakakapagsalita na siya ng buo. Kahit na ipinanganak ni Lucy si Baby Rachel, ay hindi pa rin nagbago ang pagmamahal niya kay Rafael.
Medyo nabawasan lang ang bonding nila dahil mas focus sa pag-aalaga si Lucy kay baby Rachel. Gayunpaman ay mas dinadagdagan ko ang oras kay Rafael para hindi siya makaramdam ng iba. Daddy, Luko, gagaling na ako sulat. Untag sa akin ni Rafael. Lumapit naman ako tiningnan ang sinulat niya. Nasulat niya ng buo ang pangalan niya kahit bali-bali ko ang guhit ng mga letra. Ngumisi ako. You're doing good, son. Keep it up. Turo ako, mommy, sulat ganito. Ginulo ko ang buhok niya. Magaling ba magturo si mommy? Opo. Minsan pinagsasabay ni Lucy ang pag-aalaga kay baby Rachel at pagtuturo kay Rafael. Kung hindi rin sa tiyaga niya, hindi rin matututo si Rafael. Hanggang ngayon ay sa kanya lang talaga nakikinig ito. Bagamat nakikinig din ito sa akin, pero mas sa kanya talaga ito sumusunod. Marami ang nagsasabi na maswerte ako kay Lucy. Maswerte naman talaga ako na dumating siya sa buhay ko. Sino pa bang babae ang kaya akong tanggapin ng buo? Maraming ang babae ang humahabol sa akin pero ako lang mismo ang habol nila at hindi kasama si Rafael. Once in a blue moon lang dumating ang isang gaya ni Lucy, kaya hindi ko na siya pinakawalan pa at baka mapunta pa sa iba. Napatingin ako sa malaking gate nang bumukas ito. Pumasok ang sasakyan ni Papa. Na-miss na naman siguro ang prinsesa namin kaya dumalaw. Kumusta mga apo ko? Lalo na ang munting dalaga. Magiliw na bati ni Papa. Lolo! Lumapit si Rafael kay Papa at Mama at humalik sa pisngi ng mga ito. Kumusta po? Mukhang nagsusulat ka. Sabi ni Papa at tiningnan ng sketchpad na nakapatong sa coffee table. Kinuha naman iyon ni Rafael at ipinakita kay Papa. Runong po ako sulat, Lolo. Pagmamalaki ni Rafael na may malapad na ngiti. Tiningnan naman ni Papa at Mama ang sulat ni Rafael. Nakangiting tumangutango naman si Papa. Si Mama naman ay naiiyak na nangingiti. Malaki na talagang pinagbago ni Rafael. May awa talaga ang Diyos. Sambit ni Mama at hinaplos ang buhok ni Rafael. Basta hindi lang siya nawawala sa focus, Mama, natututo siya. At salamat kay Lucy sa pagtitiyaga niya. Napangisi ako sa sinabi ni Mama. Bilang asawa, proud na proud ako kay Lucy. Ipinagmamalaki ko sa lahat na siya ang asawa ko. Gumagaling ka na, apo. Pagbutihan mo pa. Para paglaki mo, ikaw na ang mamamahala ng lahat ng negosyo natin. Ani Papa at ibinalik ng sketchpad kay Rafael. Bata pa si Rafael Ramon at gumagaling pa lang. Huwag mo muna siyang i-pressure. Saway ni Mama kay Papa. Hindi ko siya pinapressure, honey. Sinasabi ko lang ang magiging future niya. Sana manahin niya ang pagiging magaling sa negosyo nitong amay niya. Huwag lang ang pagiging barumbado. Ngumisi na lang ako sa sinabi ni Papa. Hindi na barumbado ang anak mo dahil magagalit si Lucy. Mabuti nga at si Lucy ang napangasawa niya at nagbago-bago na. Teka, nasan nga pala si Lucy? Tanong ni Papa at lumingalinga. Si Mama naman ay kinakausap na si baby Rachel. Sinamahan ho si nanay magpa-check up. Pero pauwi na rin ho iyon. Ganun ba? Binalingan ni Papa si baby Rachel. Akin na nga muna ang munting dalaga na iyan. Kinuha niya sa akin si baby Rachel. Ibinigay ko naman ito sa kanya. O, dahan-dahan lang Ramon. Ang likod. Maagap na umalalay si Mama. Oo, alam ko, honey. Ngiti-ngiti si Papa nang mabuhat na si baby Rachel. Si Mama naman ay nilaro-laro ito. Kamukha ikaw ng daddy mo. Mabuti na lang at maputi ikaw kung hindi mukha ka ng boy. Sambit ni Papa. Napakamot na lang ako sa ulo. Yan ang palagi niyang sinasabi. Noong una nga parang hindi niya gusto na ako ang kamukha ni baby Rachel at hindi si Lucy. Ang sabi ni Mama, ganoon daw talaga. Kapag panganay na lalaki, ang karaniwan na kamukha ay ang ina. Ganon din daw sa babaeng panganay na karaniwang kamukha naman ay ang ama. Basta, mukha lang ang mamanahin mo kay daddy at huwag ang ugali. Kay Mommy Lucy ka dapat magmana, mabait at malambing. Dugtong pa ni Papa. Tila naman nakakaintinding sumasagot pa si baby Rachel. Tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa. Dinukot ko ito at binuhay. Napangisi ako nang makitang si Lucy ang tumatawag. Swipe ko ang green button at itinapat sa tenga. Sweetie, pauwi na kami ni nanay, mahal.
Tila may sumundot sa dibdib ko at kumabog ito nang marinig ko ang malamyos niyang boses. Masarap sa tenga at pakiramdam na tinatawag niya akong mahal. Patingin-tingin ako sa gate kung nandyan na ang sasakyan na lula ni Lucy at ni Nanay Luisa. Halos 3 oras ko pa lang siyang hindi nakikita pero miss na miss ko na siya. Hanggat maaari nga ay ayokong nawawala siya sa paningin ko. Kaya sa opisina, kapag wala akong ginagawa ay tinitingnan ko lang mga picture niya. Picture nilang mag-iina ko at parang himalang nawawala ang pagod ko. Maya-maya pa ay natanaw ko na ang sasakyan nila. Binuksan naman ng mga tauhan ng gate at pumasok na ang sasakyan. Huminto ito sa tapat ng Porsche at bumaba ang isang tauhan at binuksan ang pintuan sa likuran. Malalaki naman ang hakbang na bumaba ako ng Porsche para salubungin ang asawa ko at biyanan ko. Unang bumaba si Lucy. Inalalayan ko siya tinalikan sa gilid ng labi. Sumunod naman si Nanay Luisa na inalalayan ko din at nagmano ako sa kanya. "Kamusta ho, Nay?" Tanong ko sa biyanan. "Mabuti naman, iho. Maayos ang lahat ng lab test ko. Hindi naman ako nadagdagan ng gamot na iinumin sa awa ng Diyos. Mabuti naman ho kung ganoon. Basta lagi niyo lang iingatan ang kalusugan niyo." Ngumiti si Nanay Luisa. "Salamat, iho." Napamahal na rin sa akin si Nanay Luisa. Para din siyang si Mama. Parehas silang mabait kaya magkasundo sila. "Mommy!" Tumatakbo pababa ng Porsche si Rafael at lumapit kay Lucy. Sabay yakap sa bewang nito. "Naku po naman, miss na miss agad ako ng bebe boy ko." Binuhat ni Lucy si Rafael at pinupog ng halik sa pisngi. Humagikik naman si Rafael at yumakap sa leeg niya. Pero bumaling kaming lahat kay Baby Rachel na nagtititili at tinatawag si Lucy. "Mama! Ma!" Umakyat naman si Lucy sa Porsche, buhat pa rin si Rafael at lumapit kay Baby Rachel. Gusto rin magpabuhat ng prinsesa namin sa kanya, kaya kinuha ko muna si Rafael. Tuwang-tuwa naman si Baby Rachel na buhat na siya ng mommy niya. Halatang na-miss din niya si Lucy. Si Nanay Luisa, Mama at Papa ay nagkamustahan naman. Kinakamusta nila ang check-up ni Nanay Luisa at nagkanya-kanya na sila ng kwento ng mga karamdaman nila. Sa mga oras na ito ay wala na akong mahihiling pa sapagkat pinagkaloob na sa akin ng Poong May Kapal ang isang pamilyang buo at masaya. Ang tanging panalangin ko na lamang sa araw-araw ay sana ay lagi kaming gabayan ng Panginoong Diyos sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tumingin naman sa akin sila Ate Melinda. Hinimas ko naman ang noong may bukol. Nakalimutan ko pang humingi ng yelo. Eto ba? Di nabinyagan na ako ng mahal na prinsipe. Nakangising sabi ko. "Binato ka?" Tanong ni Lorna. "Hindi. Nakatulog kasi ako sa tabi niya tapos nagising lang ako nang pukpukin niya na laruan niyang penguin ang noo ko. Eto may bukol." Natatawang sabi ko at nagsalin ng tubig sa baso. Umawang na naman ang labi ng apat at nagtinginan pa sila.